May mga umagang tahimik at may mga umagang tahimik dahil may isang bagay na nasira at hindi na mababalik. At sa araw na iyon, nang magising si Aling Marita sa malamlam na liwanag na pumapasok sa lumang bintana ng bahay nila sa Quezon City, ramdam niya agad na may kakaiba. Araw may malamig na kamay na dahan-dahang gumuguhit sa likod niya. Hindi niya alam kung bakit, pero ang simpleng katahimikan na bumalot sa kanilang munting sala ay may bigat na hindi normal. Para may kung anong tinatago, may kung anong nagbabadya. At iyon ang uri ng katahimikang kahit ang pinakamalakas na huni ng mga tandang sa kalapit na bakuran ay hindi kayang basagin. Habang nagtitimpla siya ng yung kapeng matagal na niyang iniinom tuwing madaling araw, mula pa noong dalaga pa siya, napansin niyang wala si Rogelio sa mesa. Dati, kahit pagod ito mula sa trabaho, upo ito sa harap niya kahit ilang sandali lang, magpapalitan ng ilang salita, kahit simpleng, magandang umaga. Pero nitong mga nagdaang linggo, palagi na ito may dahilan. Palaging nagmamadali. Palaging may kailangang puntahan bago pa sumikat ng buo ang araw. At sa bawat pag-iwas nito, may isang maliit na piraso mula sa puso ni Marita ang humihiwalay. Hindi pa nahuhulog, pero kumakaluskos na. Naghahanap ng dahilan para manatili. Habang inikot niya ang kutsaritang pilak sa tasa, napansin niyang nanginginig ng kaunti ang kamay niya. Hindi dahil malamig ang hangin. Hindi rin dahil sa edad. May kung ano sa loob niya ang gumigising. Isang pakiramdam na matagal na niyang pilit tinutulog. Ang utak niya ay nagbubukas ng mga eksenang hindi niya gustong balikan. Mga gabi kung kailan naramdaman niyang may distansyang unti-unting bumubukod kay Rogelio mula sa kanya. Mga saglit na parang may gustong sabihin ang asawa niya pero lagi nitong nilulunok ang salita. At habang pinagmamasdan niya ang pinto kung saan ito dumaraan tuwing umaga, napansin niya na hindi siya naghihintay, kundi nagbabantay. Sa isip niya, pilit niyang ibinubulong. Pagod lang siya. Siguro maraming iniisip sa trabaho. Siguro, pero ang salitang siguro ay parang pader na pinipinturahan mo na mas maliwanag na kulay kahit alam mong marupok na ang kahoy sa ilalim. At sa bawat pagsiguro niya sa sarili, mas lalo niyang napapansin ang maliliit na bitok, ang pag-iwas ng tingin ni Rogelio, ang sabay nilang hapunan na naging makasabay na katahimikan, ang mga tanong niyang hindi na sinasagot, ang mga sagot nitong mas maikling ngayon kaysa dati. Nang araw na iyon, may nangyaring kakaunti lang sa paningin ng iba, pero sapat para yanigin ang loob ni Marita. Paglabas ni Rogelio sa kanilang pintuan, bigla itong huminto sandali, parang may nakalimutan. Tumingin ito sa kanya at ngumiti, pero hindi iyon yung ngiting kilala niya. Hindi iyon ang ngiti ng lalaking kasama niya mula noong kabataan nila sa Tondo. Hindi ang ngiti ng lalaking nangakong aalagaan siya hanggang sa tumanda sila. Ang ngiting iyon ay may bahid ng ibang bagay, parang pagod, parang malayo, parang may dinadalan na hindi niya kayang ikuwento. At nang ibukan nito ang bibig, parang may sasabihin, pero walang lumabas, hanggang sa tuluyan na itong lumabas ng pinto. Isinara nito ang pinto ng dahan-dahan, pero ang tunog ay mabigat, parang may ipinahihiwatig na dapat niyang mapansin. At doon, sa maliit na sandaling iyon, naramdaman ni Marita ang unang kirot na hindi niya may paliwanag. Hindi galit, hindi tampo, kundi takot. Takot na baka may nangyayaring hindi niya alam, hindi niya inaasahan, hindi niya kayang harapin. Habang nakatingin siya sa pintong isinara ng asawa niya, may kung anong pumitik sa loob niya. Isang tanong na hindi niya kayang sabihin ng malakas. Isang tanong na parang multong dumapo sa balikat niya. At habang dahan-dahan siyang umupo sa lumang upuang kahoy, ramdam niya na ang katahimikan ng bahay ay parang bulong na hindi niya maintindihan. May tinatago, may nagsisimula, at may paparating. At ngayon, ikaw na nakikinig dito, ano sa tingin mo ang tunay na dahilan kung bakit naging iba ang ngiti ni Rogelio ng umagang iyon? Kolumpo mo dito sa ibaba ng mga komento kung ano ang hinala mo bago tayo magpatuloy. May mga sandaling tila simpleng araw lang ang dumaraan, pero sa ilalim ng bawat kilos, bawat buntong hininga, may mga pirasong gumagalaw na hindi nakikita ng Marita. At nang sumunod na araw,
Habang lumalakad si Aling Marita pauwi mula sa pelengke ng Kamuning, bitbit ang dalawang supot na puno ng gulay at isang maliit na balot ng isdang isinaing sa suka noong kagabi. Ramdam niyang may kakaibang lamig sa dibdib niya. Yung lamig na hindi galing sa panahon. Maaga pa, pero ang araw ay tila mabigat, parang may ulap na ayaw umalis. Sa bawat hakbang niya sa makitid na kalsada, may humahabol na tanong na hindi niya kailanman binigyan ng pangalan. Pagpasok niya sa bahay, sinalubong siya ng katahimikan. Hindi yung tahimik na nakasanayan niya, kundi isang uri ng katahimikan parang may iniinda ang mga dingding. Binuksan niya ang radyo, umaasa mapupuno ng lumang awiting Yemang Espesyo, pero kahit ang boses Nina Basil Valdez at Rivera ay tila kulang sa init. Inilapag niya ang mga pinamili sa mesa, at doon niya napansin ang maliit na bagay na magpapakirot sa kanya nang hindi niya inaasahan. Isang platito na iniwan ni Rogelio, halos tuyo ang mantika, at may kaunting mumo na hindi nito hinugasan. Karaniwan lang iyon dati. Pero ngayon ay may bigat ang bawat bakas na iniiwan nito. Inilit niyang hindi mag-isip ng kung ano-ano. Nagbuhos siya ng tubig sa takir, binuksan ang kalan, at habang hinihintay niyang kumulo iyon, tumingin siya sa pintuang dinaanan ng asawa niya ng umagang iyon. Hindi niya kayang iwasan na isipin kung bakit napakalamig ng titig nito. Bakit parang hindi nito maalala kung paano siya kausapin nang hindi lumilingon palayo. Kaya naman, naghanap siya ng paraan para makausap si Rogelio ng mas maayos. Sinabi niya sa sarili, kapag umuwi siya mamaya, magsasalita ako. Kailangan. Subalit ng hapon ding iyon, habang nag-aayos siya ng mga puwesto sa aparador, may narinig siyang tunog mula sa ilalim ng lumang unan sa may paanan ng kama. Isang mahina, halos hindi marinig na pag-vibrate. Kinuha niya iyon, ang cellphone ni Rogelio. Hindi niya sana bubuksan, pero nang lumiwanag ang screen, may lumabas na mensaheng isa lang ang salitang nakasulat. Isang pangalan, Liza, walang emoji, walang dagdag na salita, walang paliwanag. At doon, parang may humigpit na lubid sa lalamunan ni Marita. Hindi pa niya alam kung sino si Liza, kung kaibigan ba, katrabaho, isang taong walang kinalaman sa kanila. Pero kung wala itong kahulugan, bakit parang tumimo sa puso niya ang simpleng paglitaw ng pangalang iyon? Umupo siya sa gilid ng kama, hawak ang teleponong parang may sariling init. Hindi niya ito binuksan ng buo. Hindi niya binasa ang mensahe. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil natatakot siyang makakita ng isang bagay na hindi na niya kayang ibalik. At sa gitna ng takot na iyon, narinig niya ang lumang pendulum clock sa sala, umugong na parang inaabot ang bawat lumilipas na segundo. Bawat tik-tik ay parang tanong. Bawat segundo ay parang kaluskos na nakatagong katotohanan. Tinago niya muli ang cellphone. Tumayo siya, inayos ang kulubot na kumot, at naglakad papunta sa kusina para ihanda ang hapunan. Isang bagay ang napansin niya habang hinihiwa ang bawang. Ang kamay niya ay hindi na nanginginig tulad kaninang umaga. At iyon ang nakakatakot sapagkat minsan, kapag tuluyang tumitigas ang loob, hindi ibig sabihin ay lumalakas ka. Minsan, nangangahulugan ito malapit ka ng masanay sa sakit. Pagsapit ng gabi, umuwi si Rogelio ng mas tahimik kaysa dati. Inilapag nito ang bag, umupo sa hapag, at kumain ng walang imik. Tumingin sa kanya si Marita, naghihintay ng kahit kaunting pahiwatig, pero ang asawa niya ay parang malayong bituin, aaninag pero hindi mahawakan. Nang matapos si Rogelio kumain, tumayo ito at nagbihis, sabay-sabing lalabas lang sandali. Doon, natigilan si Marita, hindi dahil hindi nito ipinaalam, kundi dahil bago ito lumabas, may inaayos itong parang pinipilit hindi makita ni Marita. Isang maliit na papel sa bulsa, siniksik ng mabilis, parang takot mahulog. Habang lumalakad si Rogelio papalayo mula sa bahay, nanatili si Marita sa pintuan, nakahawak sa gilid nito, parang inaabot ang anino ng asawa niya. Sa gabing iyon, hindi niya alam kung mas natatakot siya sa mga sagot o sa posibilidad na wala namang sagot, kundi mas malalim pang katahimikan.
At nang tuluyan ng maglaho ang hakbang ng asawa niya sa dilim na kalsada, hindi niya maiwasang mapaisip kung ilang gabi pa ang lilipas bago niya malaman kung ano ba talaga ang unti-unting humihila sa kanilang dalawa palayo sa isa't isa. Kung nakikinig ka ngayon, gusto kong malaman, mula saang lungsod mo pinapanood ang kwento ni Marita? Ilagay mo dito sa ibaba ng mga komento dahil sino ang nakakaalam, baka ang susunod nating kwento ay maganap mismo sa lugar mo. Sa gabi ng susunod na linggo, umulan ng pantulugang malumanay, hindi ang malakas na pag-ulan na nagtataboy sa mga tao sa kalye, kundi ang uri ng ulan na nag-iiwan na malamig na halik sa mga bintana at nagbubukas ng mga alaala. Si Aling Marita ay nakatayo sa balkonehe na maliit nilang apartment sa Makati. Hinahaplos ang basang kurtina at pinagmamasdan ang ilaw ng kalye na kumikislap sa mga basang kalsada. Sa ilalim ng pintig ng ulan, ang bawat tunog ay lumalutang, mga sasakyan, mga yabag ng taong nagmamadali, at ang malaylay na himig ng radyo mula sa kabilang bintana, lahat ay parang mga piraso ng pelikula na pilit binabalik-balikan ng kanyang isipan. Lumilitaw ang anino ng hindi alam sa mga detalye. Mensahe na kusang naglalaho mula sa telepono ni Rogelio. Tawag na sinasagot ng mabilis at tahimik. Resibo ng kap mula sa isang cave sa Ortigas. May mga gabi ring umuwi si Rogelio na may amoy ng pabango na hindi pangkaraniwan. Matamis at malinsangan. Isang amoy na umaalis sa kanyang damit at nananatili sa hangin ng sala na para bang may humahalik sa hangin nang hindi siya nakikita. Ang utok, ayon sa ilang pag-aaraw, ay nagtatala ng pattern ng sinasadya. Iyon ang dahilan kung bakit ang maliit na pagbabago ay agad nagiging malaking kawalan. At ngayon, bawat maliit na kawalan ay nagiging mabigat na tanong. Isang gabi, habang nasa labas si Rogelio, naglakas loob si Marita na buksan ang bag na iniwan nito sa upuan. Alam niya may hangganan ang pagtitiis. Alam din niyang ang paglusob sa privacy ng asawa ay isang bagay na dati niyang hindi gagawin. Ngunit ang puso ay may sariling batas, umaaksyon bago mag-isip. Binuksan niya ang bag, ilang tsitsiria, isang lumang barya, isang maliit na keychain na may litreto ng dalagang may maitim na buhok, at isang napakaliit na resibo mula sa isang klinika sa Makati, petsa na lampas na sa isang linggo. Ang simpleng papel na iyon ay nagdala ng isang katanungan na biglang lumoki sa dibdib niya. Konsultasyon para kanino? Bakit may resibo para sa konsultasyon? Para sa kanya? Para sa iba? Ang isip ni Marita ay naglalaro ng mga posibilidad. May sakit ba ang asawa? O may iba pang dahilan na hindi niya kayang pangalanan? Hindi agad malinaw ang takot. Unti-unti itong bumubuo ng larawan. Kinabukasan, sinundan niya ng hindi namumukhaan ang mga galaw ni Rogelio. Ang mabilis na pagtatakip ng telepono tuwing may pumapasok sa kwarto, ang malamlam na musika na biglang tumitigil kapag siya ay papasok, ang mga pag-alis na may hindi iminungkahing layunin. Ngunit sa likod ng bawat galaw, may gap pa ring hindi nasasagot, at ang gap na iyon ang nagsimulang mag-umbok sa kanyang araw-araw. Nagpasya siyang puntahan ang cave kung saan nagmula ang resibo. Ang lugar ay maliit, may lumang wooden chairs at tila pinapanatili ang aroma ng unang kap ng umaga. Umasok siya ng hindi halata, himinga ng malalim, amoy ng kap, usok at ang malumanay na pag-uusap ng mga nasa loob ang unang tumama sa kanyang pandama. Umupo siya sa sulok at pinanood ang mga taong pumapasok, umaasang makikita ang mukha sa litreto. Lumipas ang oras at wala. Ngunit nang mag-aalangan siyang umalis, may batang barista na lumapit at nagtanong ng may malumanay na tinig kung sino ang hinahanap niya, at sa pagbigkas ng pangalan na iyon, kumulo ang dugo ni Marita sa pagkagulat. Doon, tumigil ang mundo ni Marita ng saglit. Isang simpleng pangalan na deity ay walang kahulugan, gayon ay nakaroon ng bigat. Leiza. Hindi siya umiyak sa sandaling iyon, hindi kailangan. May pag-igting na kumakabog sa dibdib niya. Isang tunog na hindi marinig ngunit ramdam sa buto. Nais niyang tumakbo. Gusto niyang umuwi at tawagin si Rogelio ng walang pag-aalinlangan. Ngunit may bahagi sa kanya na nagtataka. Sino si Liza sa mundo ng asawa niya? Kaibigan? Kolehiyala? O higit pa,
Ang gap sa impormasyon ay naging hukay na pilit binabalot ng kanyang imahinasyon, at habang lumalaki ang hulma ng haka-haka, mas nagiging malabo ang kanyang pagkakaintindi sa kanilang tahanan. Sa pag-uwi niya, may ilaw pa sa sala. Si Rogelio ay naupo sa lemesa, may hawak na tasa ng tsaa, at isang ngiting pilit na hindi umaabot sa mga mata. Ang mga mata niya ay mabilis na kumikislap sa bintana, tila may hinahabol na hindi nakikita ni Marita. Hindi nagtagal, himarap si Rogelio at may malamig siyang sabi, "Napagod na ako, Marita." Ang pahayag na iyon ay para bang pumatak sa lupa at nag-init sa hangin ng kanilang tahanan. Hindi ito paratang, hindi rin palusot. Ito ay isang pahayag na naglalabas ng pagkilos. Sa puso ni Marita, nagising ang isang bagyong damdamin, mga alaala ng mga taon nilang magkasama, mga pangakong sinulat sa sulat ng una nilang anibersaryo, at ang bigat ng napakaraming hindi nabanggit. Bago pa siya makasagot, tumunog ang telepono ni Rogelio. Lumabas siya na may pagkaaliw at may pagkaalinlangan. Nakabalot ang kilos sa katahimikan. Napansin ni Marita ang pahiwatig, isang piraso ng papel sa bulsa na may nakasulat na oras, 10:00 ng gabi. Ang numerong iyon, nakasulat ng payak, ay lumiwanag sa isipan niya na para bang hindi lamang oras ang tinutukoy, kundi isang susunod na yugto. At habang dahan-dahang sinara ni Rogelio ang pinto, nalunod si Marita sa tanong na hindi niya masagot. Saan ba talaga papunta ang kanyang asawa tuwing gabi? At kaninong mundo ba siya papasok kapag wala siya? Tumigil ang ulan ng ilang minuto at pumasok ang bagong katahimikan. Isang katahimikan na may amoy na kakaiba. Parang sabon ng babae, malambot at tahimik na nakakalat sa silid. Hindi niya matukoy agad kung saan nanggaling iyon, maaaring lamang sa hangin o mula sa mga alaala na nakaraan. Ngunit sapat na iyon upang muling tumibok ang puso niya nang hindi may paliwanag. Sa lumang sopa, habang humihigop ng tsaa na ngayon ay malamig na, tinatanong ng kanyang puso ang isang tanong na hindi pa niya kayang sagutin. Maghihintay ba siya at mananahimik sa jurug-jurug na katotohanan? O sisikat din ang tapang sa kanya na humingi ng paliwanag? Sa gabi na tahimik ang mga kalye ng Makati at ang mga ilaw ng poste ay naglalatag na mahabang anino. Dumating ang sandali na hindi na kayang ipagwalang bahala ni Aling Marita. Nakita niya ang larawan. Magkahawak kamay si Rogelio at isang babaeng hindi siya. Simple lang ang kuha, ngunit parang kumitil ng hangin sa dibdib. Ang mga mata niya ay biglang naging mababaw. Inilit niyang huwag sumigaw. Pinilit niyang iwasan ang pagluha. Pero ang isip niya ay agad naglista ng mga detalye. Pabango sa kwelyo, resibo mula sa isang kaf sa Ortigas, isang maliit na keychain na hindi pa niya nakikita dati. Ang mga bagay na dati ay maliit, gayo'y nagiging mga pahiwatig na ginagaan ang katahimikan nila. Nang hinarap niya si Rogelio, hindi siya sinalubong ng drama na inaasahan na marami. Wala ang pagtalon, wala ang malakas na pagtalsik ng pinggan. Ang mga salita ay dumaloy ng mabagal at may bigat. Liza, simpleng pangalan pero nag-iwan ng daan-daang tanong. Sa tinig ni Rogelio may bahid ng pagkabagabag, hindi ng kasiyahan. May pagkakasala, hindi ng depensa. At sa mga sandaling iyon, hindi ang galit ang pumuno sa dibdib ni Marita, kundi isang malamlam na pagkatanto, may ibang babae, at hindi na ito simpleng lihim na puwedeng itaboy sa sulok. Hindi naging malinaw kaagad ang kwento. Ang mga ebidensya ay hindi sabay-sabay ibinubunyag kundi paunti-unti. Harabang pinupunasan ang taling sa salamin at bawat paghahaplos ay naglalabas ng bagong liwanag. Mga text na binubura, tawag na sinasagot ng tahimik, resibo mula sa klinik na may petsang higit sa 1 linggo ang nakalipas, isang maliit na sobre na natagpuan niya sa ilalim ng mesa, mga piraso ng larawan na bawat isa ay may sariling tunog. Sa biology ng ating emosyon, ang paulit-ulit na maliit na pagwawaldas ng tiwala ay mas mabigat kaysa isang malakas na trahedya. Unti-unti itong kumakabog sa buto. Habang nag-uusap sila, humuhupa ang mga salita at may pumapalit na katahimikan na mas malaki ang timbang. Ipinagtapat ni Rogelio ang mga pagod niya, hindi lang sa trabaho kundi sa sarili, mga gabi ng pag-iisip, pagkabigo, mga araw na parang umikot sila sa isang pekot na landas.
Hindi naging maliwanag kung kailan nagsimula ang distansya, pero ang paliwanag niya, na may lungkot siyang hindi may pangalan, ay parang limpyo ang hangganan sa pagitan ng pagkakasala at kawalan ng kasagutan. Para kay Marita, naging mahirap unawain na hindi siya basta-basta binigyan ng malamlam na dahilan. Ang dahilan na iyon ay nagbukas ng mas malalim na sugat. Sa pag-iisa niya sa balkonehe, hinimas na malamig na simoy ng hangin ang mukha niya at bumukal ang mga alaala. Unang harana sa Plaza Miranda, mga pista sa barangay, mga simpleng hapunan na puno ng tawanan. Ang mga alaala ay naging pelikula na kulang sa kulay. Napagtanto niya na ang sakit ay hindi laging sigaw. Minsan ito ay mabagal, parang ulan na di kaagad nakakakita ng bahan ngunit unti-unti siyang binabasa. At higit sa lahat, napagtanto niya na ang pinakamasakit ay hindi lamang ang pagkakanulo ng katawan, kundi ang pagkakanulo ng mga pangakong hindi na mabasa ng buo. May mga sandali ng galit na pumapatak sa isip, mga ideya na sumasabog sa loob niya tulad ng makinang hindi inaasahan. Pero kasama rin ang isang kakaibang awa na umaahon sa dibdib niya kapag nakita niya ang mukha ni Rogelio na puno ng pagod. Hindi siya naging kontrabida sa sariling kwento. Naging tao lamang, umahon sa gitna ng pagkakadismaya. Sa mesa, inawakan niya ang maliit na sobre. Ang sulat sa loob ay may 3 salitang hindi kompleto. Isang paunang piraso na mas nagdadagdag ng tanong kaysa nagbibigay ng aliw. Alam niyang ang buksan ang sulat ay maaaring magbigay liwanag o magparami ng sugat. Bago pa siya nakapagpasya, napansin niya si Rogelio na may hawak na susi. Nag-aayos ng dahan-dahan ng mga damit. Nagsusuot ng jacket na hindi pangkaraniwan para sa simpleng gabi. May pag-aalinlangan sa mga kilos nito, marahil pag-aaral ng bagong gawi o pagtatago ng isa pang mundo. Nang lumabas ito ng bahay, may isang maliit na galaw ng kamay na hindi sinasadya, isang paglagay ng pepel sa bulsa, isang pagkurot sa sinulid ng notebook, isang ngiting tila nakalaan sa ibang alaala. Ang mga maliliit na kilos na iyon ay nag-iwan ng bakas na mas malalim kaysa mismong larawan. Hindi natapos ang gabi sa isang malinaw na desisyon. Hindi nagwakas ang kanilang kwento sa galit o pagsisisi. Sa halip, nag-iwan ito ng isang bakas na parang sugat na hindi pa handang maghilom. May isang tanong na nananatili at hindi pa nasasagot. Hindi lamang kung may ibang babae, kundi kung bakit siya hinayaan naman lamang ang ganoong kalungkutan sa puso ng taong kanyang minahal. At sa sandaling umidlip ang ilaw sa sala, may isang amoy ng sabon ng babae na nanirahan sa hangin, isang maliit na pahiwatig na may susunod pang eksena na magpapaliwanag o magpapatindi ng lahat. Sa gabing iyon, habang ang mga ilaw sa Makati ay kumukupas at ang ulan ay nagpapahid na malamig na linya sa bintana, tumayo si Aling Marita sa tabi ng lumang mesa at pinakinggan ang mga hakbang ni Rogelio mula sa kabilang silid. Hindi niya inaasahan ang sasabihin nito. Ang tinig ni Rogelio ay mababa, parang nagbubukas ng isang bagay na matagal nang nakatago. Hindi kita binigyan ng dahilan dahil ayaw kong masira ang natitira sa atin. Wika nito ng tahimik. Sa isang iglap, ang bahay na dati ay puno ng mga ordinaryong galaw ay nagbago ng tunog. Ang bawat aspirasyon ay naging mabigat. Ipinaliwanag ni Rogelio ang mga taon ng pag-aatubili. Ang araw-araw na pag-aalala kung paano sasapatin ang pangangailangan. Ang hiya matapos mawalan ng trabaho, ang takot na aminin ang pagkabigo sa sarili at sa pamilya. Hindi ito kwento ng malinaw na kasalanan. Ito ay kwento ng isang taong dahan-dahang sinayang ang sarili sa ilalim ng pressure. Akala ko, ang sabi niya, na kung itatago ko ang problema, hindi ko nasasaktan ang iba. Ang paliwanag ay hindi agad nagpagaan ng loob. Sa halip, nagdala ito ng bagong bigat. Ano nga ba nagbunga ang pag-ibig ng sugat kapag ang isa sa inyo ay napuno ng pagkahiya at pag-iwas? Habang nagkukuwento si Rogelio, may umuusbong na halo ng galit at habag sa puso ni Marita. Hindi siya umiyak sa galit. Ang mga luha niya ay para sa nalalabing alaala, ang mga pista sa barangay, ang unang sayaw nila sa Plaza Miranda, ang simpleng hapunan na puno ng tawanan. Ang bawat pag-amin ni Rogelio ay para bang kumukuti-kitap ang alikabok ng mga lumang alaala. Lumilitaw, nanginginig at nagpapakita ng kung ano ang kailangang linisin.
Ngunit ang paglilinis ay hindi agad gumagaling. Ang mga pira-pirasong lihim na naipon ay nag-iwan ng guwang sa gitna ng kanilang tahanan. Sinalubong ng isang salu-salo ang bawat detalye na inihayag, mga resibo ng konsultasyon na hindi nabanggit, isang liham na naiwasang buksan, mga tawag na pinapaiksi tuwing may lumalapit. Sa biology ng damdamin, ang paulit-ulit na maliliit na paglihis ay mas mapait kaysa sa isang malaking pagsuway. Anti-unti nitong nilamon ang sigla ng tiwala. Napagtanto ni Marita na hindi simpleng pagtataksil ang pinakaugat ng sakit. Ito ay ang panloob na pagbagsak na hindi nila pinag-usapan ng magkasama. At sa pag-amin ni Rogelio na siya ay tumakas pababa sa sariling lungkot, may rumagasa na bagong tanong. Paano mo babaguhin ang ugat na matagal ng tumubo? Sa gitna ng pag-uusap, lumitaw ang isang pagbabalik tanaw na nagbigay linaw sa maliliit na pagkilos na dati ay hindi pinansin. Ikinuwento ni Rogelio kung paano siya umiwas sa salamin dahil ayaw niya makita ang sarili na nabigo. Kung paano niya pinipiling maglakad ng malayo bago magising ang umaga. Hindi dahil sa paghahanap ng kaligayahan, kundi dahil takot siyang tumingin sa mukha ng asawa. Ang detalye ay hindi naglalagay ng hostisya o hato. Ito ay nagpapakita ng pagkakomplikado ng puso ng tao, kung paano ang pag-ibig minsan ay nagiging dahilan ng takot kaysa ng pagpapagaling. May sandali ng katahimikan kung kailan na kunwaring normal ang lahat. Magkahawak silang tingin sa larawan na nakasabit sa dingding, larawan ng unang anibersaryo nila sa Tondo, mga anak na naglalaro sa bakuran, at naramdaman ni Marita na ang alaala ay parang isang pelikula na nawawalan ng kulay. Dito siya nahaharap sa isang dilema na mas matimbang kaysa mismong pagtataksil. Ipagpapatuloy ba niya ang pagdadala ng alaala dahil sa katatagan lamang? O tatanggapin ba niya na ang pagpapanibago ng landas ay maaaring paraan din ng pag-aalaga sa sarili? Bago matapos ang gabi, lumabas kay Rogelio ang isang pahayag na hindi kumpleto ngunit puno ng pasubali. Hindi ko hinahanap ang ibang babae dahil gusto kitang saktan. Hinahanap ko lang ang paraan para makaalis sa sarili kong pagkabigo. Ang pangungusap ay parang pag-iling na naglilinis ng pananaw at sabay na nagpapadilim ng tanong. Anumang intensyon niya, nananatili ang sugat. Sa pagtatapos ng pag-uusap, nag-iwan si Rogelio ng resibong inusi sa pa, isang liham na hindi binuksan at isang maliit na pangakong di kumpleto. Babalik ako. Umupo si Marita sa balkonehe. Hawak ang lumang sulat ng kanilang unang anibersaryo at hinawakan ang mga salita na dati nilang ipinapangako sa isa't isa. Ramdam niya na ang pag-ibig nila ay hindi simpleng nasira. Ito ay napuno ng mga hindi nasambit na takot at mga desisyon na hindi ginawa ng magkasama. Ngunit bago pa man siya makapagdesisyon, may isang bagay na nanatiling nakatago, isang pangungusap na hindi pa binibikas ni Rogelio, isang sulat na hindi binuksan, at isang pag-alis na tila nagbabadya ng bagong yugto. Ang tanong na ito ay hindi sumagot ng buo at nagbukas ng pinto patungo sa isang susunod na eksena na maglalantad ng mas malalim na dahilan. Sa sumunod na araw, nagising si Aling Marita na may bagong bigat sa dibdib. Hindi lamang dahil sa kakulangan ng tulog, kundi dahil may umusbong na tanong na hindi niya inaasahang sasaluhin ang buong katauhan niya. Sa mesa, may nakalapag na maliit na sobre na hindi niya napansin kagabi. Ang gilid nito ay bahagyang basa, harang may dumakdak na luha o cup. Dahan-dahan niyang binunot ang papel, at habang binabasa, ang simpleng letra ay naglabas ng dalawang salita na tumimo sa isip niya. Liza M. Santos. Arang isang malamlam na ilaw na biglang sumiga sa gitna ng pamilya nilang tahimik na umaga. Ang mundo ni Marita ay biglang nagkaroon ng mga puwang. Sa loob ng ilang linggo, ang mga simpleng bagay na dati ay ordinaryo, mga tasa na hindi nahuhugasan agad, ang teleponong biglang napapatay, ang paglingon ni Rogelio bago pumasok sa kwarto ay naging pahiwatig. Ang utok ng tao ay habitual. Kapag may butas sa pattern, agad itong naghahanap ng paliwanag at ang mga bagong detalye ay naging maliliit na ukit sa kanyang alaala. Hindi siya agad nagalit. Una, napalitan iyon ng isang mabigat na pag-aalala na tumitimbre sa dibdib at pagkatapos ay namalinaw na pagnanais na malaman.
Hindi naman niya inasahan ang pagpunta sa Clinic de la Merce sa Makati. Hindi iyon ang uri ng bagay na basta niyang ginagawa. Ngunit ang papel ay nagbigay ng direksyon, kaya nagtungo siya. Ang klinika ay maliit, may pader na kulay krema at poster tungkol sa kalusugan ng isip, amoy antiseptic at malamig ang ilaw. Para bang tahimik ang lahat ng problema na pinupulot doon. Pumasok siya ng tahimik, pinanood ang paligid. Receptionist na abala sa computer, ilang pasyenteng may hawak na dyaryo, at ang kakaibang katahimikan ng mga lugar na naglilinaw ng damdamin ng iba. Nang magtanong siya tungkol sa pangalan, pinindot ng receptionist ang ilang letra sa keyboard at lumabas ang tala. Counseling sessions, ilang appointment na nakatala, at may marka ng confidential. Ang salitang iyon ay tumama sa dibdib ni Marita nang may kakaibang bigat. Ano ang sinisikreto? Bakit confidential? Hindi basta-basta naglalagay ng label ang mga klinika kung hindi mahalaga ang privacy ng pasyente. Sa isipan niya nagkaguluhan ang posibilidad. Therapy ba para sa problema sa trabaho? O isang bagay na mas personal? Isang panuluna sa loob na hindi nila napag-usapan sa bahay? Lumabas siya mula sa klinika at naglakad sa parking area na amoy langis at alikabok. May isang sasakyan na may sticker na maliit na NG. At mula rito ay bumaba ang isang babae, mid-30s. May itim ang buhok na naka-braids. May payak na suot ngunit may tiyak na lakad. Hindi agad lumapit si Marita. Mas pinili niyang obserbahan. Sa sandaling iyon, napuno ang isipan niya ng makakaibang larawan. Ang babae na nagngingiti ng may malas. Ang resibong nakalagay sa sobre na natagpuan niya. Ang maliit na detalye ng oras at petsa. Bawat maliit na pahiwatig ay naging pinto patungo sa tanong na hindi niya matanggal sa isip. Habang nagmamaneho pabalik sa Quezon City, paulit-ulit niyang sinuri ang mga larawan ng buhay nila ni Rogelio, mga pista sa barangay, ang unang sayaw nila sa Plaza Miranda, ang tawanan sa hapagkainan. Ano ang nangyari sa pag-ibig na deity ay nagpaginhawa. Ang pag-uwi nila ay katahimikan lamang, mga tingin na hindi umaabot sa puso. Sa hapag, napansin niya ang maliit na papel sa bulsa ng jacket nito. Nang tanungin niya, may pag-atubili ang sagot. May inaayos lang ako. Maikli, ngunit may tunog ng pagod at pasensya. Hindi nagalit si Marita ng malakas. Ang damdamin niya ay naghalo ng lungkot at awa. Alam niya may panahon ang bawat sugat para gumaling. Pero alam din niya na may mga sugat na lumalalim kapag hindi napapansin. Ang kaniyang isip, gaya ng utak na marami, pinupuno ang kawalan ng sagot ng imahinasyon, mga eksenang minsang mas matindi pa kaysa katotohanan. Sa halip na malunod sa haka-haka, nagpasya siyang magbantay ng mahinahon, hindi upang saktan, kundi upang maunawaan. Sa mga gabing iyon, napansin niya ang maliliit na kilos ni Rogelio, ang pagyuko ng ulo, ang pagkapit sa maliit na papel na pinaglilipatan ng kamay, ang pag-alis ng may katigasan sa katawan. Isang gabi, maya-maya, may amoy ng pabango ng babae sa kwelyo ng jacket nito, isang matamis na halimuyak na hindi niya matukoy kung saan galing. Ang amoy na iyon ay nagdala ng ibang alaala, mga eksena na bumubukas sa isipan, mga tanong na tumitibok ng mas malakas kaysa dati. Sa susunod na umaga, may bagong tapang na dumating sa loob niya, hindi ang tapang ng paghahagis ng paratang, kundi ang tapang ng taong naghangad munang malaman bago maghusga. Binuksan niya ang lumang kahon ng mga larawan at kinuha ang isang kupas na retreto nila noong unang anibersaryo sa Tondo. Ang kanilang mga ngiti noon ay paalala ng pangako na minsang pinanghawakan. Hinawakan niya ang larawan at nagpasya. Lalapitin niya ang katotohanan ng mahinahon. Hihingin ang paliwanag na karapat-dapat sa kanilang kasaysayan. Bago niya gawin ang unang hakbang, muling tiningnan niya ang sobre. May nakasulat na numero at isang araw ng linggo. Walang paliwanag, ngunit sapat upang ilatag ang susunod na galaw. Sa paghawak ng papel, naramdaman niya ang malamig ng posibilidad. At sa ilalim ng lahat, isang tanong na lumilitaw nang hindi pa nasasagot. Sino ba talaga si Liza M. Santos? At ano ang laman ng mga pag-uusap na pinakakaitan ng kanilang tahanan? Sa huling gabi ng malakas na pag-ulan, nagliwanag lamang ang lamparang mesa at lumitaw na parang entablado ang maliit na sala.
Tahimik ang hangin. Ang tanging tunog ay ang pagdampi ng patak sa bintana at ang tinig ng orasan na tila humahaplos sa silid. Himinga ng malalim si Aling Marita. Dahan-dahang naglakad patungo sa silid ni Rogelio. Dito matutunghayan ang sagot na pinagpupuyatan na niyang hinahangad, hindi para magparusa, kundi para maglinaw. Nang tumayo siya sa tabi ng kama, napansin niya ang mukha ni Rogelio na puno ng pagod at pagsisisi. Marita, bulong nito, hindi ko inakala na darating tayo rito, pero kailangan nating mag-usap ng totoo. Ang kalmadong panimula ay lumubog agad sa bigat. May mga salita na hindi basta ibinubuhos dahil natatakot umatras ang mundo mo kapag lumabas ang lahat. Sinimula ni Rogelio ang pagkuwento ng dahan-dahan. Ikinuwento niya ang mga gabi na siya'y nag-iisa sa isip, mga araw na tila puno ng pagkabigo sa trabaho, ang hiya ng madapa sa sinubukan niyang ipakita bilang katatagan. Nagsimula ang lahat sa takot. Wika niya, takot na hindi ako sapat. Takot na pagmasdan ko ang sarili at makitang pigang-piga ang lahat. Hindi ito midnight confession na may bahagyang masama. Ito ay pag-amin ng isang taong nagtatago sa likod ng mga dahilan. Habang nagsasalita si Rogelio, sinisiyasat ni Marita ang bawat galaw, ang pagputok ng kanyang mga daliri, ang malalim na paghinga, ang pagdidilat ng kanyang mga mata sa ilang sandali. May kakaibang halo ng galit at awa sa puso niya. Ang utok ng tao, kapag nasaksihan ang kahinaan na minamahal, kadalasang nagugulat. Ang galit ay pumapasok, ngunit kaagad sumusunod ang awa. Nakita niya kung paano ang pagod at hiya ay naging dahilan para umalis ang damdamin na unti-unting naglapag sa kanila. Hindi pinangalanan ni Rogelio ang Liza bilang isang ugnayang romantiko sa umpisa. Siya ay therapist, tag-amin niya. Tinulungan niya akong harapin ang takot at kalungkutan. Hindi ko hinahanap ang ibang babae para pumalit sa iyo. Ang balitang iyon ay nagdulot ng linaw sa isang banda at higit na pagkalito sa iba. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng paghahanap ng liwanag sa piling ng ibang tao? Paano nagiging sekit ang tulong na ibinibigay sa isa? Inabot ng ilang sandali bago tuluyang may labas ni Marita ang kanyang saloobin. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tanong niya nang may pag-igting sa tinig ngunit hindi sigaw. Bakit ko pa hihintayin na natuklap ang mga lihim sa maliit na papel o sa mga bakas ng pabango? Ang tanong ay hindi lamang paghahanap ng paliwanag. Ito ay pagnanais na may balik ang dangal ng kanilang pag-uusap, na hindi sila magdaraan sa mga bagay na kailangang pag-usapan ng magkapareho. Himinga si Rogelio ng malalim at inamin ang takot na hindi niya naharap sa kanila. Akala ko kapag ginamit ko ang ibang boses para magsabi ng mga bagay na hindi ko kayang sabihin sa iyo, mas madali magiging paghilong. Mali ako. Ang pag-amin ay parang malamlam na apoy, pawala sa pag-aaninag, ngunit may init pa ring tumatagos. Ang haka-haka na manonood ay umigting. May pinanggagalingan ba ang takot na iyon? May sakit ba siyang itinatakip? Binuksan ni Rogelio ang maliit na sobre na inihanda niya. Mga tala mula sa mga sesyon, maikling pangungusap mula kay Liza, mga obserbasyon ng takot, mga tala tungkol sa kung paano siya nag-iiwas, at mga paunti-unti niyang hakbang patungo sa pag-unawa sa sarili. Hindi ito liham ng pagtataksil, ito ay listahan ng pag-areglo ng sarili. Habang binabasa ni Marita, tumulo ang ilang luha sa kanyang pisngi. Hindi ito simpleng sama ng loob. Ito ay malalim na pagkabigla at pag-unawa na ang dalawang taong nagmamahalan ay maaaring makaiba ang paraan ng pagdurusa. Sa loob ng kwarto, nag-iting ang tensyon at sabay na sumibol ang posibilidad ng pagilong. May mga sandaling tila magbubukas ang mga kamay at yayakapin nila muli ang isa't isa. May mga sandaling tila maglalakad sila palayo. Paano natin babaguhin ang umiiral na kwentong ito? Tanong ni Marita ng halos bulong. Paano natin haharapin ang sugat na hindi namin pinagsaluhan noon? Ang mga tanong na ito ay hindi mabilis masasagot. Sila'y umaambag sa mas malaki pang hamon. Sa nagaganap na monologo ng damdamin, may pumelan lang na maliit na detalye, isang amoy, isang salita, isang pagngiti na nagbukas ng bagong pinto. Si Rogelio, sa isang sandaling pag-aalinlangan, himarap at hinawakan ang kamay ni Marita, ngunit may pakulo sa mga meta.
Parang nagsasabing hindi lamang basta pag-ibig ang kailangan nilang ngayon, kundi tapang na harapin ang sariling takot. Habang magkahawak sila, may isang pangungusap na binitiwan ni Rogelio bago lumabas ng pinto. Babalik ako kapag handa na ako. Ang pag-alis na iyon ay hindi malinaw. May bigat at may pag-asa. Ang tanong na nanatili ay hindi lamang kung babalik siya, kundi kung ano ang babalik. Si Rogelio na deity, isang tao na pinagdaanan ang sariling pag-alis. May pahiwatig na ang susunod na hakbang ay hindi simpleng pag-uusap lang. May dokumento, may pangalan, may oras na itinakda, mga piraso na magbubukas ng mas malalim na dahilan. Sa huling eksena, himakbang si Marita patungo sa bintana, hinawakan ang lumang retreto nila, at napansin ang maliit na marka sa likod ng frame. Isang nota na naglalaman ng isang pangungusap na hindi niya pa nababasa. Ang papel na iyon, tahimik at payak, ay parang susi na magtatanggal sa tahanan ng mga tanong o mag-iiwan na mas maraming tanong pa.